Sino naman kayang taksil sa kampo ni Tatay Digo ang nagbigay ng ganyang mga videos, no? Guys, eto, may bago tayong nasagap ngayon na balita, no? So eto, may matunog ngayon, no? May matunog ngayon na ugong-ugong, ewan ko kung ugong-ugong lang ba to o sadyang totoo, na may ahas daw, may taksil sa kampo ng mga Duterte. Kaya nakuha ng ICC yung mga video na panlaban dito kay Duterte. Kung matatandaan niyo, may pinanood, may pinakitang video ang ICC prosecutor. Yung SONA at yung iba pang mga video na kung saan yun ang ginamit nila na pang ano dito kay Duterte, panglaban. Kumbaga matinding ebidensya upang hindi siya makalaya at tuluyan siyang masampahan ng kaso. So eto, pakinggan natin ngayon yung pahayag dito ng dating presidential spokesperson na si Attorney Roque, no? Dito kasi ay hayagan niyang binabanggit dito kung bakit ba ito nakuha ng ICC yung mga video, no? So ito, panoodin natin, medyo mahaba-haba to, pero ipapanood ko lang sa inyo yung ilan sa mga pahayag ni Attorney Roque dito, no? So ito, play natin yung video. May access sila doon sa isang video kung saan pinapanood ni Tatay Digong di umano yung pagpatay ng ilang mga ng DDS members sa mga di umano ay nagtutulak na pinagbabawal na droga dyan sa Agdao Market. Ang naisip ko doon, kung totoo nga yung video na yan at darating naman ang panahon na pwedeng questionin ang authenticity niyan, sino naman kayang taksil sa kampo ni Tatay Digo na nagbigay ng ganyang mga videos, no? Dahil hindi naman... May taksil. Sinasabi ni attorney dito, sino kaya yung taksil na nagbigay ng video sa mga ICC na yon, no? Yung pinapanood yung CCTV ni Tatay Digong. May taksil daw sa kampo ng mga Duterte. Sino kaya ang taksil na ito na nagbigay ng video? Well, mapapaisip ka talaga kung sino. Sino kaya? Para yan, voluntaryo ibigay ng kampo ni Tatay Digo. Yan din ang nagpapatunay ng matinding kooperasyon ng Estado, no? Na pinasisinungalingan yung sinasabi ni Marcos Jr. na hindi sila makikipagtulungan sa ICC. So, dun sa video na yan, medyo nagulat ako dahil nga hindi ko maintindihan kung paano nakuha yan ng prosecution, assuming na authentic na yan, pero inaasahan ko na i-dispute din ng depensa yung authenticity ng video na yan. Attorney, kahapon nagkaroon ng confirmation of charges hearing. Unang araw po ng confirmation of charges hearing dito nga sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang nangyari, ang lumabas, 49 counts of murder, 78 counts ng attempted murder laban kay dating Presidente 48? Duterte. Ano ho ba yung posisyon po ninyo dito, Attorney? 78? Well, mahahati sa dalawa yung nangyari kahapon. Yung mga opening statements ng depensa, ng prosecution at ng mga biktima, at saka yung submission on the merits ng prosecution. Now, ang kadahilanan naman kung bakit merong opening statements ay dahil ito ay isang confirmation of charges. No? Ito ang katumbas ng preliminary investigation natin dyan sa Pilipinas kung saan i-determine ng mga pre-trial chamber judges kung merong probable cause o substantial evidence para magpatuloy nga sa trial. So ito yung sinasabi ko na hindi makatarungan. Halos isang taon na nakakulong si Tatay Digong, and yet hanggang ngayon wala pang preliminary, wala pang probable cause man lang. No? So isang taon siyang nagtiis sa kulungan, walang probable cause. Ganon talaga pag nakulong ka sa ICC, no? Sa bagay, kung makukulong ka naman sa ICC, maganda naman ang buhay nun compared dito sa Pilipinas. Kung makukulong ka, talagang halos isumpa mo ang kulungan natin dito. Kasi bukod sa mabaho at siksikan, wala ka pang matinong pagkain. Compared dyan sa ICC. Diba? Magandang buhay mo dyan, naka-aircon ka. May mga doktor ka, diba?
Kaya maigi na lang din at dyan kinulong din si Tatay Digong kung sakaling ganun nga o ikukulong din siya dito sa Pilipinas natin, eh baka lalong hindi kayanin ni Tatay Digong, no? Lalo na pag nilagay siya sa siksikan. Pero hindi naman siya ilalagay dyan sa siksikan, no? Kasi halos lahat naman ng nakikita nating mga nakukulong na mga personalidad, eh magagandang buhay sa kulungan, di ba? Ang naging basehan ng kanyang pagkakakulong ay yung napakababaw na threshold na ebidensya na good grounds lamang. So kanina, narinig natin ang opening statements nga ng mga partido at nakita natin na kung ano papatunayan ng prosecution. At ito nga ang krimen ng crime against humanity na sabi nila ay mahahati sa tatlo. No? Yung mga crimes against humanity na nangyari nung habang mayor pa si Tatay Digong sa Davao, involving the Davao Death Squads, 19 counts of murder, yung high-value targets, nung kauna-unahang taon ng pagiging presidente ni Tatay Digong, 14 counts of murder, at saka yung mga Oplantocang, yung village barangay saturation drive, 44 counts of murder. Papakita daw ng prosecution na si Tatay Digong sa lahat ng mga kasong ito ang siyang nag-utos, siya nagbigay ng pabuya, siya nagbigay ng mga armas at siya nagbigay ng garantiya na hindi mapaparusahan ang mga pumapatay. Yun. Now, ang sabi naman ng mga biktima, Isa yun sa mga video na nakita. Doon talaga, sinabi talaga ni Duterte na hindi sila makukulong. Kung madami man silang pinatay na mga sangkot nga sa illegal na pinagbabawag na gamot, eh kung sakali 100 daw ang mga napatay daw nila, eh 100 din ang mapapardon ni Tatay Digong. Pero sabi ng ilan, joke lang naman yun upang takutin yung mga masasamang tao. So kung joke man yun sa paningin ng iba, eh dito sa ICC, hindi yun joke. Kasi ginigit nila na naka-video ka, naka-live ka, naka-broadcast ka sa buong mundo, sa buong Pilipinas, tapos magsasabi ka ng ganun, di ba? Yun. biktima ay talagang ang mga biktima hanggang ngayon, miski nakakulong na si Tatay Digong, ay talagang natatakot pa dahil may banta pa sa kanilang mga buhay. No? At ang sabi nila na kinakailangan malaman o marinig ng buong daigdig ang kanilang mga kwento ng sa gayon, mabigyan sila ng katarungan at itong dahilan kung bakit hinihingi nila na dapat makonfirm ang charges laban kay Tatay Digong. Ang Tatay Natatakot pa din ang mga biktima dahil may banta pa daw sa buhay nila. Lalo na pag nakalaya daw to si Duterte. Katanda-tanda na ni Duterte. Hindi na yan kayang umano. O iniisip nila, paano kung magbayad? May utos. Well, nasa inyo na yan. Bahala na kayo dyan. Bahala na kayo dyan. No? Comment kayo guys, ano masasabi niyo dito? Naniniwala ba kayo na may taksil sa kampo ni Tatay Digong? O sadyang nakuha lang ng ICC yung mga video nung kasagsagang kagat yun sa social media? No? So comment down below at huwag nyo din kalimutan mag-subscribe, no? Nang lagi kong updated sa mga susunod pa nating mga video.